Ano nga ba ang tsansa na ang unrestricted free agent na si Troy Rosario ay piliin ang Magnolia Chicken Templados? Ito ngayon ang tanong ng karamihan dahil ngayong linggong ito ay makikipag-usap na si Rosario dito sa kampo ng SMC. Sa pamumuna of course ni SMC Sports Director Al Francis Chua. Ito si Rosario ay nakipagkita na dito sa TNT at sa opisyalis din ng Converge Fiber Xers at base do sa mga reports na lumalabas mukhang may inside track ang Converge. Pero tandaan natin na kung ano man ang ino-offer ng Converge ay kaya yan tapatan ng SMC. Sa bandang huli, ang magde-decide syempre si Troy Rosario. Pero kung pag-uusapan natin yung pagiging fit sa sistema, mukhang pinakabagay itong si Rosario dito sa Magnolia Chicken Templados. At kung pag-uusapan natin yung pagkakaroon ng tsansa na magkampiyon, ay sa tingin ko dito sa Magnolia ay makakaroon din siya ng tsansa. Dahil pwedeng sabihin ng Magnolia na si Rosario ang missing piece, ika nga ang kulang na lamang para ang Magnolia ay maging isang tunay na championship contender. Kung pag-aaralan natin itong lineup ng Magnolia ngayon, kinakailangan nila ng isang player na tutulong dito sa kanilang front court. Totoo, malaking bagay na napunta dyan si Xavier Lucero, hindi natin maitatanggi yan. Pero mas maganda rin syempre kung makakuha sila ng iba pang mga players na makadadagdag dito sa kanilang lineup, lalo na at alam naman natin na itong Magnolia Chicken Templados ay may presyo na mag-champion. So, assuming for the sake of argument na makuha ng Magnolia itong si Troy Rosario, bakit natin nasabi na magiging malaki ang tsansa nila na maging isang championship contender? Dahil kung inyong matitignan, itong lineup ng Magnolia ngayon, ang hinahanap nila dyan yung isa pang power forward o center na tutulong dito kay Ian Sanggalang at kay Xavier Lucero. Kung sakaling nandyan ito si Troy Rosario, ano ang mangyayari? Si Rosario ang pwedeng maging primary backup o kaya isa pang starting power forward ng Magnolia. Pwedeng gawing power forward si Rosario, small forward si Lucero, center si Sanggalang. O kaya pwedeng center si Lucero, power forward si Rosario. Kung nandyan pa si Ricardo Ratcliffe dito sa Commissioner's Cup, lalong lalaki yung front court ng Magnolia at syempre, mas magiging maganda yung tsansa nila na magkaroon ng championship. Dahil alam natin Barangay Ginebra ang gagamitin niyang import sa Commissioner's Cup si Justin Brownlee. Mas maliit yung lineup ng Ginebra dahil wala pa dyan si Isaac Go. Ang San Miguel, ang daming problema sa lineup niyan. May mga big men pero ayaw gamitin ng coach. Kaya sa tingin ko, kung makuha ng Magnolia ito si Troy Rosario, magiging maganda laban nila dito sa ibang teams, particular na dito sa Converge, na alam natin na kukuha ng malaking center yan, plus darating pa dyan itong si Justin Baltasar. Ang magiging tanong dito ay, sino kaya ang pipiliin ni Al Francis Chua na pagpupuntahan ni Rosario? Alam natin na siya team governor ng Barangay Ginebra. So may advantage ang Ginebra dyan. Pero kinakailangan din natin konsidera na itong si Xavier Lucero, kinonsidera din ang Ginebra na kunin, pero pinagbigyan ng SMC, binigay dito sa Magnolia. So may posibilidad na baka itong si Troy Rosario ay ganun din ang mangyari. Baka ibigay dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya sa tingin ko, magiging maganda ang tsansa na itong Magnolia ay magkaroon ng championship kung sakaling makuha nila itong si Troy Rosario. Sa bandang huli, si Troy Rosario lamang ang makapagsasabi kung saan team siya pupunta dahil unrestricted free agent. Pero sa tingin ko, maganda ang tsansa ng Magnolia na makuha ang nasabing player, lalo na kung ikukonsidera natin lahat ng factors dito. Kaya sa ngayon, hintayin na lang natin kung saan mapupunta talaga ito si Troy Rosario, kung sa Magnolia man o kung siya ay mapunta sa ibang koponan.